Alam mo ba na bago pa dumating si SWIFT, meron na pong naunang sistema ng International Banking Communication na tinatawag na TLEX? Halos 50 taon or 50 years ang lumipas bago po pinalitan ito ng SWIFT. At ngayon, marami po sa XRP community ang naniniwala na oras na raw para palitan na rin itong si SWIFT ng isa pang mas makabagong technology. At yan po ay walang iba kundi si XRP. Ngayong June 2025, maraming eksperto dito sa crypto at finance ang muling nagbukas ng usapan kung si XRP na nga ba ang susunod na magiging pandaigdigang pamantayan sa global finance. At maliban po dyan ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. Ayan, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP or mga nag-i-invest dito kay XRP. Pero bago pa tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba nagsimula at lumakas ang SWIFT? Magsimula po tayo sa kasaysayan. Si SWIFT or ang Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications ay ipinanganak noong taong 1973. At nagsimula po itong mag-operate noong taong 1977. Binuo ito ng 239 na mga bangko mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo para palitan ang TLEX na noon ay mabagal, prone po sa error at hindi po siya standardized. Dahil sa secure at saka automated na sistema ng SWIFT, naging napakadali at efficient ang cross-border payments. Kaya naman ngayon, si SWIFT ang ginagamit ng mahigit 11,000 na financial institutions sa buong mundo para sa trillions of dollars na transactions araw-araw. Yan. Para mas maging makabago ay pinalakas pa ng SWIFT ang kanyang serbisyo sa pamamagitan po ng GPI or Global Payments Innovation at ang pag-adapt nito sa ISO 20022 kung saan isang bagong messaging standard na mas transparent at saka compliant sa mga global regulations. Ngayon ano po ang kayang gawin naman ni XRP na hindi po kayang gawin ni SWIFT? Dito po papasok itong si XRP. Isa po siyang cryptocurrency na tumatakbo sa sarili po niyang blockchain. At yan po ang tinatawag na XRP Ledger. Pero ang tanong, ano ba ang kaya niyang i-offer na wala kay SWIFT? Simple lamang po ang kasagutan dyan. Siyempre, si XRP ay may near instant settlement. Ibig sabihin ay halos real time ang pagpapadala ng pera kahit sa ang panig ng mundo. Hindi na kailangan ng middleman na madalas nagiging dahilan ng delay at dagdag ng bayad. Ginagamit na rin siya sa tinatawag na on-demand liquidity or ODL na ngayon ay tinatawag na Ripple payments. Dito ginagamit si XRP bilang bridge asset para agad na ma-convert ang pera mula sa isang currency papunta sa isa pa. At yan po ay without the need for pre-funded accounts. Ibig sabihin, kung dati ay kailangan ng bangko na maglaan ng malaking halaga sa ibang bansa bago makapagpadala ng pera, ngayon ay hindi na po. Si XRP na mismo ang magiging tulay. Ngayon ay bakit po ikinukumpara ng mga tao ang 47 years na TLEX, SWIFT at ngayon ay si XRP? Ayan, ito po ang interesting na bahagi. Napansin po ng marami sa XRP community ang pattern. Yan, si TLEX ay mula po sa taong 1930 hanggang 1977 at yan, siya po ay nasa edad na 47 years old. Yan, si SWIFT naman, nag-umpisa po siya sa taong 1977 hanggang 2024 at siya na rin ay 47 years old. Ngayon ay 2025 na at sinasabi ng ilan na panahon na para palitan itong si SWIFT ng mas mabilis, mas mura at mas modernong sistema. At yan po ay walang iba kundi si XRP. Kaya may symbolism kasi sa 47-year na timeline. Parang sinasabi po nila na bawat 47 years may bagong revolusyon sa global financial messaging. At kung totoo man ito, si XRP ang kandidato para sa susunod na yugto. Pero, posible nga ba talagang palitan ni XRP ang SWIFT?
Yan, ito po ang realidad. Hindi po ganun kadaling palitan si SWIFT at ang ang tanong ay bakit? Una, sobrang deeply integrated na ito sa traditional banking system. Nakaayon ito sa mga regulasyon ng gobyerno at may tiwala na sa kanya ang mga bangko, institution at saka gobyerno. Pangalawa, hindi rin nagpapahuli si SWIFT pagdating po sa innovation. Sa katunayan ay nakipag-partner na ito kay Chainlink gamit po ang kanilang Cross-Chain Interoperability Protocol or CCIP para magamit ang blockchain sa pagpapadala ng tokenized asset across various platforms. Sa madaling salita ay nagbabago rin itong si SWIFT. Hindi po siya nagpapatulog-tulog habang umaabante si XRP. At ayon mismo kay Ripple CEO Brad Garlinghouse, hindi ra goal ni XRP na tuluyang palitan si SWIFT. Sa halip gusto lang nitong complement or tulungan itong si SWIFT. Yan, gusto niya itong i-complement. Ayan, at yan po ay sa mga aspeto na kaya nitong pagandahin tulad po ng liquidity at saka settlement. In fact, ay inaasahan po ni Ginong Garlinghouse na kaya ni XRP na sakupin ang hanggang 14% ng total transaction volume ni SWIFT pagdating po ng taong 2030. Hindi ito maliit na porsyento. Isa itong malakas na indikasyon na unti-unting tumitibay ang papel ni XRP sa global transaction. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Yan, napakahalaga po ng balitang ito. At bakit? Kapag mas lumalawak ang adoption po ni XRP ay mas tumataas ang demand at kanyang presyo. At kung isa ka po sa mga unang naniwala kay XRP, malaki ang posibilidad na makinabang ka dito in the long term. Bukod pa rito, kapag naging mas mabilis at mura ang cross-border payments, mas magiging madali ang pagpapadala ng pera mula po sa abroad papunta dito sa Pilipinas. Kaya malaking tulong ito sa mga OFW at sa mga negosyo na umaasa po sa international clients. At kung ang mga bangko dito sa Pilipinas ay eventually gumamit ng Ripple payments, baka hindi na kailangan ng sobrang mahal at matagal na remittance fees sa mga services tulad po ng Western Union or MoneyGram. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, hindi pa ngayon ang panahon para palitan ni XRP ang SWIFT. Pero nagsisimula na ang pagbabago. Hindi po natin kailangan ng replacement kung may synergy o pagsasanib ng makaluma at moderno. Ang mas mahalaga ngayon ay ang awareness na may mga bagong technology tulad ni XRP na kaya pong baguhin ang global system ng finance. Ang dapat po nating bantayan ay ang regulatory support, adoption rate, at kung paano po ito i-handle ng mga bangko at gobyerno sa buong mundo. Pero isang bagay lamang po ang sigurado. Sa XRP ay hindi na pangkaraniwang crypto lamang. Isa na po siyang game changer at maaring isa na sa pinakamahalagang asset na darating sa dekada. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.